Grabe oh. Check natin. Wow. Grabe, ang kinis. Sana all. Ayan oh. Sobrang kinis. Kalaki. So, ayan. Tara, ikot pa tayo. Ako pala si Rizalino Turmo na may-ari ng farm dito na Linus Guava Farm. Dito po matatagpuan yan sa sitio Tumbao, Tagbak, Magpit. Na-open ito nang nadiskubre ng taga Magpit Farm Tourism. Kaya naisalin nila sa isa sa mga farm tourism dito sa Magpit. Sa Guava Farm, pwede kayong mag-picture, mag-picking, yung ano kadami yung na-pick nyo, yun yung ang bayaran ninyo. Pagkatapos mag-classify. Kasi ang classification natin, mayroong class A, may class B, may C pa rin. Nagkaiba sila ng presyo. Yung class A natin, 40 ang kilo, yung class B natin, 30, tapos yung C, 10 to 15 na lang. Kasi yung class C natin, may nagakuha dito ginagawang guava wine. Tapos pwede rin gawing guava chili o ano pa. Dati ako na nagtatanim ng guava nung binata pa ko doon ko sa Kabakan. Kasi ako noon pa binata pa ko, ito na ang trabaho ko, magtanim ng guava. Kaya nailipat ko dito sa Kinapawan hanggang Magpit. 2 hectares, almost 1,000 plus na puno. Wala akong puhunan kaya ako rin ang gumawa ng sarili kong seedlings. Ang puhunan ko lang dito ang patanim, fertilizer, hanggat sa nagbunga na siya after 2 years. After 2 years, mga 2.5 bago ako naka-income talaga. Actually, hindi rin natin masabi na kunti lang o meron talaga sa ganitong hanap buhay na magbabayabas. Self-employed ako, graduate ako ng USM Agriculturist. Wala naman akong naging problema sa disposal ko sa guava. Dinidispose ko dito sa Kinapawan City o karamihan may nagapunta dito para magbili. Tapos yung iba ang dinadala ito sa Jinsan, yung may prutasan sila doon, tapos sinasalin nila ang guava ko na dinadala doon, yung marang nila, mangustin o durian, sinasalin nito, dinadala sa Jinsan. Tapos yung meron rin nagakuha taga Manila, sinasali rin sa wingban, yung sinasali nila sa saging nila. Makaarating ng Manila 4 days. Good pa man ang quality pagpunta doon, pag abot na. Pagdarating doon, okay pa rin ang quality ng bayabas. Basta balutin lang ng individual papel. Itong variety ko, parang traditional na variety ko na ito mula nung binata pa ko. Kaya parang mix na siya, pero hindi na siya actually na sinasabi natin na giant guava, pero parang mix na siya. Meron rin siyang yung iba, parang waffle na rin, ang kalaki lang ang bunga. sa guava kasi, ikaw ang kumukontrol sa presyo, hindi yung buyer. Lalo na kung ikaw talaga maghahatid doon sa mga fruit stand na wala ng middleman na namamagitan sa presyo. Yun ang importante sa lahat. Ikaw talaga mag-deliver sa mga fruit stand. Hindi natin tutukan, wala tayong magagawa kung hindi tayo mismo may-ari ang magtingin sa mga trabaho. Hindi ako masisiro dito kung minsan magkasabay pa ang 3 grupo. Hindi rin siguro bababa ng 40,000 pataas. Yung weekly ko, mga kanyan, 500 to 1,000 kilos. Ang bunga ng bayabas, ang kwan nito, hindi talaga para siyang kalamansi na walang tigil. Basta marunong ka lang sa pruning technique.
Yung malaman mo, yung medyo mature na yung stalk, saka mo katingin. In between sa soap, sa matured stalk, saka yung succulent stalk, doon ka mag-cut. Para pag tubo ng nalulot niya, bunga kagad. Wala itong tigil, basta ito. Kahit araw-araw, may harvesting ka talaga. Maganda ang business mo ng guava, basta yung quality ng guava mo, yung hindi ka nila matatalo sa market. Yung quality mo, yung matamis, malambot. Yun ang tama. Malaking tulong ito kasi makatulong rin ako sa mga taong nagatrabaho, yung pinapatrabaho. Binata pa ko, nag-start na ko dun sa Kabakan. Tapos, lumipat ko ng Kinapawan, may bayabasan pa rin ako doon. Pagkatapos, dito naman sa Magpit. Yung guava kasi may expiration yung area. Hindi tulad ng ibang tanim. Yung guava kasi, pag tinanim mo dyan, pag nagka-virus o fungus yung area, hindi mo na matanim naman ulit kung hindi siguro dadaan ng mga 5 to 10 years. Ayun ang sinasabi kong sakit ng guava. Pag hindi ka marunong, hindi aabot ng 5 years yung guava mo, ubos kahit isang hektarya pa yan. So 8 years. Meron pa talaga may man. Pinagtiisan ko yan i-bend noon mula pa sa bata. Tapos pruning, bend, ganun lang. Nihilot yung stalk para ma-bend siya. Mababa lang. Kasi ang target mo, mababa. Para pagbalot mo, pag harvest, talagang hindi ka mahirapan kaya mababa lang. Kaya kung minsan, yung guava naman, nagagapang rin ang bunga sa lupa, tinutukod naman. Yung production, yung guava jelly, pero hindi pa ko nag-display. Saka yung nagabili sa akin na ginagawang guava wine, baka next month siguro meron ng i-display dito. Minsan yung ibang reject ko, pinapakain ko sa babuyan. May sarili may babuyan. Sa guava farming, madali man ang guava farming basta masipag ka at matyaga. Yun lang ang kalasag mo para mag-successful ka. Tapos hindi ka mag-target ng hindi maganda ang quality. Talaga quality ang basihan mo para sa market. Madali ma-dispose yung mga guava. Mamunga na siya 18 months. Pero hindi pa niyan kaya yung bunga niya kasi maliit pa yung stalk. Mababad lang sa ulan, sa tubig, sa lupa. Ang kagandahan niyan mga 2.5 years kasi medyo may edad na siya, kaya niya nang magbunga na hindi malalapat sa lupa. Hindi mo lahat matutunan sa paaralan, pero yung mga teknik ikaw na ang gagawa. Ang kakulangan sa tinuro sa paaralan kasi hindi man yan na tinuturo yung guava farming doon. Pag seedling kasi noon hindi ko kalay maging farm tourism ito, kaya hindi ko nag-prepare ng seedling. Maraming gustong magkuha ng seedling. Sabi ko, antay-antay lang kayo, dumaan pa yung tag-init, saka balang araw na lang. Kung anak, pero wala akong lalaki, puro babae, kaya mahirapan rin ako sa farming. Pero yung mga babae ko, meron naman ako tapos na sa teacher, masteral graduate sa teacher, yung isa sa medtech, yung isa kasalukuyang nag-aral pa sa nursing. Ayan, so ayan na, interview na po natin si Sir at ito, i-explain lang ni Sir yung classification ng kanilang guava. Ito, saan ito mapupunta? Itong klase na bunga niya, ito mahulog na ito sa B or C. Okay. Depende yan sa damage. Itong ganito, ito ang class A natin. So, then class A. So, ayan. Yung mga makikinis is class A. A yan. Pero imagine, napakamura. Pag nasa market na to, nasa 110, 120 per kilo na. Pero dito, ikaw na mag-pick, ikaw na magpili, 40 pesos lang. Makapagpa-picture ka pa, mag-e-enjoy ka pa kasi sobrang ganda ng ambience. Ngayon medyo mainit siya pero malamig yung hangin at saka nature na nature po yung area nila dito. So sa mga kalapit natin dyan na mga kaibigan, bumisita na kayo dito at mag-e-enjoy talaga kayo.
At hindi ka talaga uuwi na walang ganito kasi napakasarap, napakalambot at napakatamis na guava. Every day, open po sila dito at walang tigil naman po yung picking nila. So, sama nyo na yung mga kaibigan nyo at saka family nyo, mag-enjoy kayo dito. So, thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Ayan. So, bye-bye. So, mga langga, natapos na po nating kausapin si lolo ko na siya kasi nga yung asawa niya is pinsan na ng lolo ko. So, lolo ko na din siya. Nag-message ako nito kay Sir Jerome Bacodo noong February kasi nga expected ko is March ako pupunta pero nakapunta ako dito last month lang. Hindi ako uwi kasi uwi na ako by Saturday. So, hindi ako uwi na hanggat hindi ako nakapunta dito sa guava farm nila. Natikman na din natin na sobrang tamis, sobrang lambot at sobrang sarap niya as in. Parang apple na parang pears yung lasa niya at saka yung texture na sobrang lambot talaga as in. Tapos matamis talaga siya. Ayan, so ang lalaki din. Ngayon nakita nyo naman na grabe sobrang lawak, 2 hectares yung kanyang guava farm at ngayon ay marami na din nakabalot pa. May mga iba na for harvest na din. Marami pang hindi pa na harvest. Sa episode na itong mga langga is makakuha ka ng technique kasi yung makikita nyo dyan sa video na yung guava ni Lolo is mababa lang. Experience din sa pagtatanim, hindi din basta-basta na makukuha mo talaga. Maganda yung technique nila na mababa lang para at least pag babalot is hindi mahirapan yung magbabalot kasi nga mababa yung mga bunga. At ayan, so bending daw, tsaka proning. Tapos always sila nagpo-proning pero hindi yung biglaan. Panoorin yung video na itong mga langga kasi sa mga iba dyan na may mga nakatenggang lupa, so pwede na kayo mag-start ng guava. At sabi nga ni Lolo is piliin mo talaga yung quality ng guava para at least hindi naman masayang yung effort mo kasi nga kailangan mo talaga dito is effort, time, tsaka yung tiyaga talaga sa pagtatanim at pag-aalaga nitong guava. Pero imagine kung kikita ka ng malaking pera dito every week pag nag-harvest pag ganito kalawak. Tapos pwede mo siyang gawin ganito na ecotourism, pwede siyang mag-entrance na kayo agad. Tapos yung picking nila is magkikilo pa, ikita din. So, di ba? At marami ka din mapoproduce na product pag hindi naubos itong mga guava nyo. Ayan, thank you for watching mga love sa ating mga bagong episode at sa susunod nating mga episode. Please always watch my channel, Maria Canegosio. Ayan, thank you so much mga langga. Ayan, so daw piras. Daw piras. Labo niya po mo. Labo niya po. Ano dito karon? Kung tubang. Kung tubangan gusto mo lang ng bato. Likod sa tindahan nga bago. Dito sa likod niya.